Ayan, ito, may iba pang issue. Dito naman tayo sa ibang issue, mga bossing. Matindi kasi ang bakbakan kanina ni Lacson, ni Robin Padilla, mabakbakan ni Erwin Tulpuntanga. So ito, ipakita natin itong isang balitang ito at reaksyonan natin. Ito ang napakagaling na sinabi ni ni Tulpo. Sige, pakinggan natin to. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. Balik daw yung pera. People are shouting, ibalik yung pera. Hindi lang ibalik yung pera, Erwin. People are also shouting, Marcos resign. They are also shouting, Marcos resign. They are also shouting, ikulong lahat ng mga sangkot. Hindi lang ibalik yung pera. Kasi what's the point? Okay, ibabalik yung pera. Tapos ano yung bati-bati na? Hindi yung ganon. Ibalik yung pera tapos ipakulong. Yung mga may kasalanan. Kulang. Sige. Ano pa? And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. You believe the Secretary of Justice heard that. Lahat kami narinig yon. Ganito kasi, Erwin Tulfo, putang ina ka, tanga ka eh. Bago pa yung rally nung linggo, dinifer na, hinarang na, ni Rimulya yung pag-a-apply ng mga diskaya sa Witness Protection Program. Kasi dinagdagan niya yung rule. Sabi niya, magsoli muna sila. Magsoli muna sila ng mga ninakaw nila bago sila ma-approve. Ang punto rito, wala yun sa batas. Ang sabi ng batas, tanggapin mo yung kanilang aplikasyon, pakinggan mo yung kanilang testimonya, tapos from their testimony at kanilang pakikipag-cooperate sa pamahalaan, tingnan natin kung karapat-dapat ba sila sa Witness Protection Program. Yeah? Kung sakali mang matanggap sila, pwede nating i-require yung pagsosoli nila ng mga ninakaw nila. Pero kailangan identified ano ba yung mga isosoli nila. Kailangan kapag magsosoli ka ng mga ninakaw mo sa bayan, well accounted for. Pwede bang halimbawa ako, alam mo naman, kriminal yung mga diskaya na yan. Meron silang 500 billion. Halimbawa, isinoli nila 1 billion lang. Isinoli ko na po. Itong 1 billion. Pwede na ba ako? Sa Witness Protection Program, hindi ba? Siyempre ikaw, hindi ka pwede. Bakit? Kailangan isoli mo lahat. Yan na nga po lahat. Maniniwala ka ba sa kanila? Siyempre may pag-aaral yan na masusi. Aalamin ng isang forensic auditor kung ano talaga yung mga ari-arian nila na dapat kunin ng gobyerno. Hindi ka pwede mag-rely lang sa isang witness na sige, susoli ko, eto na. Naniniwala ka na, yun na yun lahat. Paano kung kulang pala yun, di ba? Kaya ngayon yung sinasabi dito ni Marcoleta, wala yan sa batas. Ang nasa batas, tatanggapin natin siya, pag-aaralan natin, tatanggapin mo muna. Tapos pag-aaralan natin, and then saka na natin ilalagay yung mga requirement na kailangan pa nila to stay. Hindi yung pag tinanggap na natin sila, wala nang labasan yan. Hindi yun ganun. Kaya nga ang tanong sa kanya ni Marcoleta, dapat ba nangyayari yan before or after? Kasi ang dapat after, hindi before and after. Ang sinasabi nitong gunggong na Tulfo na to, narinig daw yun ni SOJ, kaya niya hinihingan
itong mga diskaya ng pagsosoli ng ari-arian, tanga. Ang tagal-tagal na, last week pa dinifer Last 2 weeks pa nga yata dininay ng DOJ yung Witness Protection Program application ng mag-asawa Sinungaling tong putragis na tulpo na ito. Sige, ano pa? Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Napakadali lang naman kasing sabihin yan, tulpo. Masyado kasi kayong mga tulpo brothers na masyado kayong mga mga feeling nyo kayo ang batas May proseso din kahit sa pagsusoli, may proseso Kung halimbawa nga, sabi ko sa'yo, magsoli si Diskaya ng 1 milyon sa'yo, tatanggapin mo? Oh, sir, ito na yung 1 million. Ano to? Yan na po yung mga ninakaw ko. Hindi! Mas madami pa dyan. Paano mo nalaman? Oh, kailangan mo ng pag-aaral para malaman mo kung yung isosoli ba niya sapat o hindi. Goodwill. Hindi ka dapat tagtitiwala sa kriminal. There are no honors. Mali. There are no honor among thieves. Di ba? Ito si Erwin Tulfo. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Maraming salamat. Hindi na pinakita Hindi na pinakita yung muka nung nasa likod niya. Ang sinasabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Gago. Putang ina tanga. Mantakin mo senador ka tapos hindi mo alam na no one is above the law? Kaya nga no one is above the law. Kasi hindi pwedeng tangina, anong hindi mo maintindihan ito yung law. Pag sinabi mong no one is above the law, puta may gate yan. Hindi sila pwedeng umakyat sa taas. Law, pinakamataas. No one is above the law. Putang ina niyan. O, sino mas mataas sa law? Tao? No one nga Gago. Sabi niya, sometimes you have to bend the law. Hindi pwedeng ganun. Imaginein mo, kung ikaw judge ka. Kung ikaw judge ka, ito yung sinasaad ng batas. Dinimanda ka according doon sa mga nilabag mo na batas. Kahit na malinaw yung mga paglabag mo sa batas, sasabihin ng judge na minsan kailangan nating baluktutin ang batas. Di ba yun? O, halimbawa, sinabi ng lahat ng mga tao sa paligid mo, manananggal yan. Aswang yan. O lahat, syempre kumalat yung chismis. Oy, aswang yan. Isang buong barangay, tinawag kang aswang. Tas sabi nung barangay na yon, sunugin. Oh, wala nang batas? Susunugin natin yung aswang kahit na walang preba na aswang yan. Dahil lang mas marami yung nagsasabi na aswang siya, tapos ang gusto ng mga tao sunugin, susunugin natin? Oh, hindi ba? Hindi pagsunod sa batas yun. Kaya nga tayo, sabi ko nga sa inyo, di ba, ang nag-aano sa atin, ang nagdi-divide or nagbibigay sa atin ng sibilisasyon. Oo, yung boundary ng pagiging hayop at tao. Sa hayop, walang batas. Sa aso, walang batas. Sa gubat, walang batas. Oh, kaya nga kaya nga malaki ang ang agwat natin sa mga sa Sahara sa Africa. Yung si Tarzan, si Tarzan. Hindi naman tayo si Tarzan. Si Tarzan hindi nakakaintindi ng batas 'yun. Kaya ang kausap niya puro mga unggoy. Meron tayong batas, kaya nga nilagay yung batas na yan in place to separate us from chaos. Para maiwasan yung gulo. Kasi nung panahon,
Noong sinasabi nilang Wild Wild West, walang batas nun. Ang batas nun, pagka nag-away kayong dalawa, sinong mabuhay sa inyo, yun ang tama. Hindi ba? Kung sino mabuhay sa inyo yun ang tama, di ba yung magtatalikod kayong ganon, tapos aatras, 5 hakbang. Pag 5 hakbang, biglang draw, magbabari lang kayong dalawa. Kung masasintado yung isa sa'yo, patay ka. Yun ang batas noon. Gusto niyo ba ganon tayo ngayon? Ewan ko dito kay ewan ko dito kay Erwin Tulfo. Ang masaklap nito mga bossing, si Erwin Tulfo, pinanindigan niya pa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili